Panibagong match breakdown na naman po tayo. So this time ang match na iba-breakdown po natin ay ang Israel Ekid versus Batang Mamaw na kahapon sa Nueva Ecija. At nagtungo po ang ating Team Baguio dyan. At nakita nyo naman po ang result, 2-0 Israel Ekid. At iba-breakdown po natin yung mga nangyari sa match na iyon. So kasalukuyan po tayong nasa sasakyan natin. Halil napakalakas po ng ulan at halos wala pong marinig kapag itatry po nating mag-record ng video sa bahay. So let's get straight to it. Credits po kay Kuya Big Boy, Kuya Vince, dahil na pinairam po sa atin or binigyan tayo ng permission na mahiram yung kanyang footage sa event na yon. Sorry po sa match na ito, dati na pong natalo ni Israel si Batang Mamaw, no? So I think tournament po nangyari yon. Tapos nagkaroon po ng match between Renzi tapos Mamaw. So sa match po na iyon natalo po ni Mamaw si Renzi easily. Pero at the same time nagkaroon din po ng match si Renzi at si Israel. Pero parang mas dikit pa po yung match nila nung time na iyon. Mabas yung mga opinion ng mga tao na baka nga mas madali lang matatalo ni Mamaw si Isra kapag nagharap sila. So ang hindi po nila alam, malaki pong factor yung experience na sinasabi natin. So yes, parehas po silang nasa prime. Yes, parehas po silang bata pa. Pero makikita po natin na ang dami na pong nasalihan ni Israel na events, no? Malaking factor po yun dahil syempre napupunta ka sa iba't ibang mga situations, napupunta ka sa mga iba't ibang events. Yan, so nakikilala mo yung mga tao, ang dami mong natatry na iba't ibang techniques, iba't ibang direction ng force, no? So syempre pag na-expose ka sa mga ganon na ang daming situations, parang hindi na bago sa'yo yung mga ganitong scenarios. Yan. Kitang-kita po natin na sobrang daming tao dito sa introductions pa lang ng dalawa nating athletes. Grabe po talaga, hindi po ganito kalaki yung sport ng arm wrestling compared noong nag-start po tayo around 2018, 2019. Ang layo talaga, so halos nabibilang mo lang yung mga nanonood doon ng arm wrestling, maliliit lang na venues. Pero ito talagang na-occupy na yung buong basketball court. Alam naman po natin kung gaano kalaki ang isang court. Mas malaki po yan. Isipin nyo, puro tao po yun. Yan, kasama natin si Kuya John Mark Pianza. Asthmatic nung introduction ni Mamaw. Hiyawan ang mga tao dahil syempre home court nga, diba? So yan ulit, shout out Kuya Big Boy. Salamat sa pagbibigay ng permission. Sa setup pa lang na ito, sa tingin ko capping yung main focus ni Isra. Dahil kapag nag-hit si Batang Mamaw to the side, tapos mahuli ni Isra gamit ang capping, doon napapasok yung kanyang experience and at the same time doon nagagana panigurado yung kanyang game plan. So let's go. Yun, so ready go. Ayun, so nag-stop sa middle ng ilang seconds, tapos nakuha sa capping and tuluyan na ngang bumigay yung defense ni Batang Mamaw. Pagpunta po ni Isra sa offensive side niya sa table or yung advantage side niya, ay meron na pong kasamang yung pronation strength, no? So hindi lang po siya totally hook, may kasama rin po siyang pronation strength para hindi po ma-open up kapag pupunta po siya sa side. At napanatili na po yung offensive surge niya gamit ang dragging, capping, pronation pang stable dun sa position niya, no? So napunta po si Batang Mamaw sa defensive side, which is ayaw po nating mapunta sa ganong situation, no? Yung holding on na lang gamit ang lahat. After ng ready go, si Isra hinuhuli niya sa cup, so medyo nakababa po yung wrist niyang ganon, hindi siya totally naka-up, nakaganon po siya, no? So talagang yun po ang main target niya, is makuha siya sa cup. At nung makuha niya na at na-stable niya na yung position niya, nag-offensive side na po siya. Yan, so nung nag-surge na si Isra,
nag-cup din si Batang Mamaw. Pero tignan po natin yung ginawa ni Isra dito. So nag-surge na siya. No, so hindi na niya hinintay mag-surge pa ulit si Batang Mamaw. So nag-surge si Mamaw. After mag-surge ni Mamaw, nag full on surge na si Isra. Hindi na niya hinintay pa na makabawi sa position. Ayun, so totally na nakap and then may kasama ng pronation strength. So hindi na niya pinalagpas pa. Doon po nakita natin yung experience ni Israel. So halos similar lang sa round 1, pero at the same time slip or tumakas si Batang Mamaw. So hindi po natin masasabing sure na sure, pero malaki po yung chance na kung hindi tumakas si Batang Mamaw, mauulit po yung nangyari sa round 1. Yan, so strap match. So nakita po natin na sa setup pa lang or nung after mag-ready go ni referee Calvin, nagkakap na po ng wrist si Isra. So doon po natin nakikita yung similarity ng game plan niya dito sa round 2 compared sa round 1. Yan, so diretso cupping agad. Diretso cupping. Pero ang tawag po dito is elbow foul, no? So pares na po sila nag-cup. This time hindi na po tinry ni Batang Mamaw mag-top roll. Ang ginawa po niya dito ay makisabay sa hook. Yan, so nakisabay siya sa hook, nag-engage siya ng supination at cupping. Yan, so cupping agad. Cupping agad. Pero unfortunately, umangat na naman po ang elbow ni Batang Mamaw. So bakit nga ba umaangat yung elbow pag ganun? So madaling sabihin na dapat hindi mo inaangat ang elbow mo. Pero kapag ikaw na yung nasa situation na po yun, ay minsan hindi mo na namamalayan na umaangat na pala yung siko mo. Sa isang hook punch, possible din na dahil sa force or clash ng force sa pagitan ng dalawang athletes ay maaring magkaroon ng elbow foul. Mas lalo sa isang hook match dahil rotational ang pass ng kanilang force. Another possible reason is maaring ito ay intentional para makagain ng advantage or leverage. Possible na magkaroon ng rematch siguro later this year or baka next year na. At yun lamang po. Pero pagdating naman po sa mga outside the match na mga issues, Team Baguio at ng Team Nueva Ecija nagkakaroon po ng issues after ng match na ito. Back and forth na mga responses or mga statements, no? So hindi na po natin tatalakayin yun. Main focus lang po nito ay ang match between both of the athletes. So yun lamang po ang video natin para sa ngayong araw. Kung meron pa po kayong suggestions and clarifications, mag-leave lang po kayo ng comment down below. I-upload ko po ito both sa YouTube and sa TikTok. Yan, so Jonathan Speedstorm, speed out.